Magandang araw! Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Kasanib puwersa ang PhilAm TV Network at Mindanao Daily News Network na maghatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo. Ito ang The Pilipinas Update Global. Sa mga balita, protesta ng Pilipinas sa plano ng China para sa Scarborough Shoal. Nagpahayag ng matinding pagtutol ang Department of Foreign Affairs or DFA laban sa plano ng China na ideklara ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc bilang isang pambansang nature reserve. Ayon sa DFA, malinaw na paglabag ito sa soberenya ng Pilipinas at sa United Nations Convention of the Law of the Sea. UNCLOS, idinagdag pa ng DFA na ang Scarborough Shoal ay bahagi ng exclusive economic zone ng bansa. Kaya't may karapatan ang Pilipinas sa yaman at likas na yaman nito. Ang hakbang na ito ng China ay nagdulot ng panibagong tensyon sa West Philippine Sea kung saan patuloy ang agawan ng teritoryo. China inaprobahan ng nature reserve sa disputed waters. Habang mariing tumututol ang Pilipinas, tuloy naman ang hakbang ng China matapos aprobahan ng kanilang pamahalaan ang pagtatatag ng Wangyan Island National Nature Reserve. Ayon sa Beijing, layunin umano nito ang pagpapanatili ng ecological stability at biodiversity ng karagatan. Gayunpaman, binigyan diin ng mga eksperto sa seguridad na ang hakbang na ito ay hindi lamang sa kalikasan kundi bahagi ng estratehiya ng China upang palakasin ang kanilang kontrol sa South China Sea. Nababahala ang ilang bansang kasapi ng ASEAN na baka humantong ito sa mas matinding alitan sa rehiyon. Pinahabang lease para sa mga dayuhang mamumuhunan. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang mahalagang batas na magpapahintulot sa mga dayuhang mamumuhunan na makapag-lease ng pribadong lupa na hanggang 99 na taon. Dati, limitado lamang ito sa 50 taon at pwedeng i-renew ng karagdagang 25 taon. Ayon kay Marcos Jr., makakatulong ang batas na ito upang makaakit ng mas maraming long-term investment sa bansa, partikular sa sektor ng infrastruktura, teknolohiya at renewable energy. Ngunit ayon sa mga kritiko, dapat mag-ingat ang gobyerno upang hindi maapektuhan ang interes ng mga lokal na magsasaka at maliliit na negosyante. Sa mga mainit na balita, matinding testimonya laban sa mambabatas at opisyal sa flood control scam. Nagkaroon ng nakagugulat na pagbubunyag sa Senado matapos ihayag ng mag-asawang Diskaya na may 17 na kongresista at ilang opisyal ng DPWH ang sangkot sa umano'y 25% na kickback mula sa mga proyektong flood control. Ayon sa kanila, karaniwang hinihingan ang mga kontraktor ng malaking porsyento bago aprubahan ang mga proyekto. Ang pagsabog ng iskandalong ito ay nagdulot ng pagbibitiw ng ilang opisyal ng kabinete at nag-udyok sa simbahang Katolika at iba pang sektor ng lipunan na manawagan ng mas malawak na investigasyong kriminal. Ayon sa ilang senador, isa ito sa pinakamalaking kaso ng katiwalian sa nakaraang dekada.
Philippine Airlines magdadagdag ng direktang flight Seattle to Manila. Inanunsyo ni Philippine Airlines na simula sa Nobyembre 2025, madaragdagan mula 3 tungo sa 5 beses kada linggo ang kanilang non-stop flight mula Seattle patungo Maynila. Ayon sa airline, ito ay tugon sa lumalaking demand mula sa Filipino-American communities sa West Coast na nais magkaroon ng mas maginhawang biyahe patungong Pilipinas. Inaasahan din na makakatulong ito upang mas mapapalakas ang turismo at koneksyon sa pagitan ng dalawang bansa. Malugod naman tinanggap ng Department of Tourism ang anunsyo dahil makakatulong ito sa kanilang kampanya na makaakit ng mas maraming bisita sa Pilipinas. Pagbaha at landslide sa ilang rehiyon sa Pilipinas, patuloy na binabantayan ng NDRRMC ang mga rehiyon ng Cagayan Valley, Central Luzon at Western Visayas matapos ang mga ulat ng pagbaha at pagbuho ng lupa. Dala ng walang tigil na pagulan, ilang daang pamilya ang nailiga sa evacuation centers at may naiulat na pinsala sa mga pananim at infrastruktura. Nagpaalala ang Pag-asa na posibleng mas lumala ang sitwasyon dahil sa paparating na low pressure area. Ayon sa NDRRMC, nakahanda ang mga local government unit para sa mabilis na pagtugon at tulong sa mga apektadong residente. Sa mga maiinit pang balita, GRAP isinampa versus 20 DPWH executives, 4 na contractors. Pinangunahan ni DPWH Secretary Bensison ang pagsasampa ng kasong GRAP sa Office of the Ombudsman laban sa 20 opisyal ng ahensya at 4 na kontratista na itinuturong may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. Kabila sa mga sinampahan ng kaso ang St. Timothy Construction Corporation na kinakatawan ni Sara Diskaya, dating DPWH District Engineer Henry Alcantara at dating Bulacan 1st District Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Respondents din sa kaso ang mga DPWH officials na sina John Michael Ramos, Ernesto Galang, Lorenzo Pagtalunan, Norberto Santos, Jaime Hernandez, Loraline Simbulan, Juanito Mendoza, Roberto Roque, Jolo Tayaw, Benedict Matawaran, Cristina May Pineda, Paul Jason Duya, Merg Laos, Jeron Laos, Limuel Roque, RJ Domasig, Giancarlo Rivera, John Francisco at iba pang John Does at Jane Does. Kinasuhan rin ang mga kontratista ng SYMS o Sims Construction and Trading na kinatawan ni Sally Santos, Wawaw Builders na kinakatawan ni Mark Alan Arevalo at IM Construction Corporation na kinakatawan ni Robert Emperio. Ayon kay Dizon, ang pagsasampa ng kasong malversation through falsification of public documents, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at paglabag sa Government Procurement Act laban sa mga respondents ay may kaugnayan sa 5 maanumalyang proyekto sa Bulacan. Tiniyak din ni Dizon na simula pa lamang ito at marami pa silang taong pananagutin. Sisimulan na rin nila ang proseso ng dismissal o pagsibak sa mga sangkot dito. Executive Order sa Independent Commission for Infrastructure inilabas ng Palasyo. Inilabas na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order number 94 na nag-uutos sa pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na mag-iimbestiga at hahabol sa mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Nakasaad sa Executive Order o EO na layunin ng komisyon na bigyang linaw ang mga report at aligasyon ng irregularidad, paglustay di umano ng pondo ng gobyerno at posibleng korupsyon sa mga proyekto kontrabaha, which, if true, endanger the safety and security of the Filipino people.
threaten the welfare of various communities, and erode public trust in government institutions. Binigyan din ng kapangyarihan ang komisyon na magsagawa ng pagdinig, mag-imbestiga, kumalap, tumanggap ng ebidensya at evaluate evidence, intelligence report, and information against all government official and employees and in any other individual involved in anomalies, irregularities, and misuse of funds. Tulad ng pangako ng Pangulo, may kapangyarihan itong mag-issue ng subpoena at magrekomenda ng whole departure order na pipigil sa pagtakas ng isang individual na iniimbestigahan ng ICI. Maaari ring magmungkahi ng preventive suspension para maiwasan ang tampering ng ebidensya at makapag-impluwensya sa kaso. Inatasan din sila na maghain ng rekomendasyon sa pagsasampa ng criminal, civil, and administrative cases or actions against those responsible. Ayon pa sa executive order, masyado nang nalapastangan ang kaligtasan ng taong bayan na paulit-ulit tinatamaan ng kalamidad at sobra-sobra na ang paghihirap. Philam TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with Philam TV Network. Philam TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach. Philam TV. For Philams, by Philams, on Free TV. The only channel available on Free TV without any subscription, also available on digital platforms such as Roku, Amazon Fire TV, WCE TV, Facebook, and YouTube. Wherever you are, stay connected to your roots with Philam TV. Visit our website, www.philamtv.us. Balitang pandaigdig o foreign news. EU magpapataw ng parusa laban sa Israel dahil sa airstrikes sa Yemen. Nagpahayag ang European Commissions na magpapatupad sila ng mga bagong sanksyon laban sa Israel matapos ang serye ng airstrike nito sa Yemen. Ayon sa EU, ang mga pag-atake ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga sibilyan at lumabag sa pandaigdigang batas. Iginiit naman ng Israel na ang kanilang mga operasyon ay bahagi ng self-defense laban sa mga Houthi rebels na patuloy na umaatake mula sa Yemen. Ang sitwasyon ay nagdulot ng tensyon hindi lamang sa Middle East kundi na rin sa pandaigdigang diplomasya. Malawakang huwelga sa France dahil sa austerity measures. Nagdulot ng matinding abala ang sabayang kilos protesta ng libo-libong manggagawa sa France laban sa ipinapatupad na austerity measures ng gobyerno, kabilang sa mga reforma ng pagbabawas ng pensyon, pag-freeze ng ilang benepisyo at pagbawas ng mga pampublikong pista office. Sa napakainit na balita, Charlie Kirk, isang kilalang konserbatibong aktivista at tagapagtatag ng Turning Point USA, ay binaril at napatay noong September 10, 2025 habang nagsasalita sa isang event sa Utah Valley University sa Orem, Utah. Siya ay 31 taong gulang. Nangyari ang pamamaril bandang alas 12:20 ng tanghali, Mountain Daylight Time. Ayon sa mga ulat at video ng insidente, tinamaan si Kirk sa leeg at makikitang dumadaloy ang dugo habang siya ay bumabagsak sa entablado. Siya ay agad na isinugod sa Timpanogos Regional Hospital, ngunit dineklarang patay kalaunan. Wala pang opisyal na pangalan ng suspect ang
inilalabas ng mga otoridad sa oras ng ulat. Malawak ang naging reaksyon mula sa publiko at mga lider pampolitika. Marami ang kumukontina sa karahasan at nananawagan ng hustisya. May mga nagsasabing ito ay maaaring isang political assassination dahil sa mataas na profile ni Kirk at sa umiinit na tensyon sa politika sa Amerika. Naka-schedule ang mga memorial at vigil sa iba't ibang lugar upang alalahanin siya. Naging mitya rin ito ng diskusyon tungkol sa kaligtasan ng mga pampublikong personalidad at mga tumitinding political violence sa bansa. At dyan po nagtatapos ang aming mga balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa Pilipinas Update Global. Sa ngalan ng aming Trimedia News partner PhilAm TV and News Anchor Ed Abalos, Mindanao Daily News, ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing ang buhay ay hiram lang. Kaya atin itong pangalagaan. To God be the glory. But let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo!